let's go, let's go. Oh, guys, di pa rin talaga natigil ang ulan hanggang ngayon, no? So Tuesday na ngayon dito sa Canada. And nag-start tong ulan ay Sunday. So, walang tigil talaga, guys. Come on up. Yun. Alright. Oh, okay lang naman yung weather. Hindi siya sobrang lamig. Yeah. Yun. Alright guys, so ngayon ay pupunta tayo ng Hyundai Precision kasi ay magpapa-oil change ako or change oil. Masanay ako sa change oil, pero same lang naman yan. Pero tawag kasi nila dito, oil change, no? Sa atin sa Pilipinas, change oil. So parehas lang yan. Parehas lang papalitan ng langis yan. Ayan, so nagpa-schedule ako ngayon. Dapat last week pa to eh. Pero dahil fully booked yung dito sa dealership ko. So na-move tayo ng June 2. So yun yung pinaka malapit na schedule. So no choice. Ayoko naman kasi guys ako yung mag-change. Actually kaya naman ako mag-change na to. Kaso kasi may warranty kasi to. Ayoko ma-void. And yun yung pagkakalam ko, no? Sa inyo ba guys, mga naka-experience na nakabili ng, although hindi talaga to brand yun na nabili ko, pre-owned ko na nabili to, pero 4,000 na kasi nakbo na to. And may mga kasunduan kasi akong pinirma doon, nagpa-extend kasi ako ng warranty. Tapos hindi ko alam kung pwede bang ako na lang yung mag-change oil or oil change nga. Kasi madali lang naman siya eh. Unlike pag yung mga second na talaga yung dati kong sasakyan, yung Dodge Journey, pinapa-oil change ko lang sa mga kakilala lang kung nagbabayad lang ako. Kasi mas makakamura ka, di ba? Pero dito kasi, normally, ang binabayad ko nasa $130 to $150 per oil change, kasama na yung filter doon. So yun yung binabayaran ko. Kasi pagka yung ikaw lang yung or magpapagawa ka sa tao-tao lang dito, mas mura syempre, bili ka lang ng langis tapos bayaran mo lang siya ng magkano yung labor niya, no? So yeah, pero yun nga, hindi ko kasi siya na-try pa na ipaano sa iba kasi nga baka ma-void yung warranty ko. So masayang lang. Okay, so yun guys, alis na muna tayo. And 2:30 kasi yung ano ko doon, ang appointment ko. Mas mabuti nang mas maaga para at least ano na lang tayo doon, relax na lang tayo doon kaysa nagmamadali tayo at maghahabol. Alright, let's go. Dito na tayo guys sa Hyundai Precision. And medyo napaaga lang ako kasi 2:30 pa yung appointment ko, alas 2 pa lang. So wait muna ako ng konti, siguro dito din sa ako papasok doon sa service drive-thru nila. And there's a plate. Doon sa area na yan. And there's a plating. There's the color when you want to color there. And Yeah. toys. Meron kasing palaruan doon sa loob eh. So nagko-color si Zaidan. So siyempre ilang beses na tayo nakabalik dito. So alam niyo na yung palaruan dito. Ayan. So yeah, wait lang ako ng konti guys. Siguro mga 2:15 sa ako papasok. Para at least hindi naman masyadong maaga. Kasi pag masyadong maaga baka syempre may mga kanya-kanya schedule yan. So hindi rin ako makakapasok doon. So naghanap na lang muna ako ng parking dito. Alright, Zayan? Yep. Tingnan niyo naman ang forma ng ni Zayan. No? Diba? Nakakapa yan ha? Diba? See? So yun guys, no? Hintayin lang ako ng mga ilang minuto pa saka tayo papasok doon. Ayan, so ganito ginagawa ni Zayn dito pag nandito kami sa dealership. So naglalaro siya niyan. Uy, galing nga! Nice! Wow. One shot ha. Ayan. So dito dami naka-display ngayon guys ha. Ito Palisade oh. Ayan. Hybrid ito guys, hybrid. Check inside this car. Ganda oh. No, sayang doon. Don't go there. Dito lang tayo. Wow, ganda oh. Meron siyang ambient oh. I wanna see inside. Wow. I wanna see inside. Ganda ng info system niya, ha? I wanna see inside, Daddy. Tapos may wireless charger na rin siya. Galing. Okay lang. Parang 5-seater lang ata to. Hindi. 7 pala. 7. Meron siya dito sa likod eh. Ayan. Yan na.
Saka maluwag. Tingnan nyo naman yung paa ko. Oh. Meron pang room dito. Ang ganda. Tapos sunroof na rin. Yeah. Yeah, wait. Looking pa ako eh. Ito naman. Ano to? Kona. Kona, medyo maliit ito eh. Yan. Ganda rin ang loob niya. Oh, ang presyo pala niyan. Meron palang presyo eh. 35,990. 2025 siya. Ah, sale siya ah. May 21 hanggang June 1. Ah, kahapon lang. Demo unit pala. Ito Santa Fe to eh. Ang ganda ng kulay niyo. Oh. Kakaiba. 49,323 to guys. Ang iho ko lang sa bagong ano ng Santa Fe, box type siya. Ibang-iba yung design niya sa normal na. Yung katulad dun sa Santa Fe din yun eh. Pero ito, box type na siya. Kaiba yung design. Ikutin natin. Iba pang model. Tignan natin. Ito, Tucson to for sure. Hyundai Tucson. 2026. No, dito lang sa front. Ayan o. Ganda rin eh. Ganda ng loob eh no. Alam nyo guys, ang ganda na rin ng ano ha. Mga design ng Hyundai tsaka Kia. Ang ganda ng mga nilalabas nilang sasakyan. Super. Galing na, Zayan. Ganda. Sarap ng mga marami pera. Ito electric to. Ioniq. 5. So Ioniq 5 electric to. Full electric to. Yeah. I'm here. Ito. Here. Ayan o. Wireless charger na rin siya. Yan si Zion. Hindi ko lang alam kung ilang range na to eh. Ito yung likod niya guys. Ayan. Pero hindi siya sunroof. No? Yeah. So hindi siya sunroof. Yeah. Careful lang Zion ah. Ganda. Ito ano to? Demo unit din. Hyundai Kona. 38,990. Oh! Ganda niya na. Bawal ka pumunta dyan, ha? Come on. So, tingnan na pa natin yung iba. Ganda talaga ng Santa Fe, ano? Guwapo, eh, oh. Haba. So, hindi na tayo makapunta dun sa kabila kasi may nag-video. Yan, so dito muna tayo kay Zion. O, yo, play ka na dyan. I-play na. Lagi niya nilalaro yan kung pupunta kami rito. Tsaka yung coloring book. Yung mga color yan dito. Ayan. Na lang tayo guys. For sure mga 1 hour to. So yun naman yung ano dito eh. Pagka nagpa-oil change ka, maximum na yung 1 hour. So waiting pa rin kami guys. Ano oras na siya? So nag-1 hour na kami dito. And then, yeah. Feeling ko naman malapit naman ako siya. Kita medyo naiinit ng batuta. Kaya binigyan ko na ng phone. Konti pa. Pero maaga pa rin kasi labas pa ni MI 4:30. So, siguro doon na lang kami maghintay sa office niya. Pwede naman maghintay doon. Parang after no, balak namin pumunta ng Super Beans. So, pasya lang ulit konti. Then, saka uwi tayo ng bahay. Ayan guys, kakatawag lang. After natin mag-vlog, tinawag na tayo. Ayan. So, medyo mahal yung binayaran ko ngayon kasi inilinisan na rin yung fuel injector ko.
Yan, so medyo may nadagdag na $32 para dun sa injector natin. Yeah. Man. So lagay lang muna natin si Zion. Ayan. So medyo mahal yung binayaran ko ngayon. So mali pala yung sinabi ko kanina na 130 to 150 yung binabayaran ko sa oil change. 170 pala kasama yung filter ko, yung oil filter. Tapos nag-additional nga yung yung fuel injector. So nilinis yun ng yun nga, kaya sinabi ko $32. So umabot ako ng $220 para sa ating pa-maintenance na sasakyan. So yeah, it's okay kasi kailangan naman talaga. And next na pa oil change ko ay 62,480 dapat yung odo ko. Ayan. So syempre ganun talaga guys, no, isa sa mga expenses natin dito yan, yung pagpapa-maintenance ng sasakyan, kasi dyan din naman nakasalalay ang ating buhay. Siyempre guys, araw-araw tayo bumabiyahe, so araw-araw natin ginagamit to. So syempre kailangan i-maintain natin yung sasakyan natin, kasi kung hindi, baka tayo rin yung problema sa uli, no? Kaya hanggat maaari, ako talaga pagka kailangan ko ng ipa-oil change, pinapa-change ko, pinapa-oil change ko na talaga siya agad. So hindi ko na siya pinapatagal. So alright. So ngayon, pupunta na tayo kay Emma and tatanong ko kung pwede kami mag-stay sa office niya kasi medyo maaga pa, 3:25 pa lang eh. So 4:30 pa yung labas niya. So let's go. Ay, nilalamig ako. Ayan guys, so pauwi na kami. Actually, pumasok kami kay Emma. Yan, nagstay sila sa Stay kami ng office. isang oras din yan eh. Ang aga kasi nila, so sabi ko sige, wala naman ako meeting. Upo lang sila doon sa gilid. Okay lang Yan naman. sa room ko. Yan, habang nagsi-cellphone lang yung dalawa. Ito yung binayaran ko pala. Ayan, so kamusta ba ang change oil? Oil change. All change Pag pagdating dito ka, sa Canada. oil change eh. Baka may mag-correct kasi sa atin. Oil change. Oil change. Yeah. So ito, binayaran ko talaga para dun sa oil change saka sa filter is $170.42. Mahal. Eh kaso, kailangan na rin linisan yung fuel injector ko. So nag-add ng $32. Siyempre, tapos plus tax pa. Ayun. So umabot ng 222. 22. Yan, kasi syempre nag-notify sa akin na may gumamit ng card. Sabi ko, ang sakit pala talaga sa bulsa. So, ganyan guys yung cost or additional cost kapag may sasakyan ka dito sa Canada. So, syempre, kailangan i-maintain. Oh, Yan, kasi importante ginagamit yan. mo. Araw-araw natin ginagamit. Siyempre, kailangan din natin i-maintain nga yung sasakyan. Kasi kung hindi, mas lalo tayo magkakaproblema pagka tumagal-tagal yung sasakyan natin. Yan, so biyahe na muna tayo guys. And yun, matanong ko lang kasi syempre medyo mabigat-bigat to sa bulsa. And si Alwin yung madalas talaga nag-aasikaso ng sasakyan. So gaano ba kadalas ang change oil sa isang taon? Nakakailang beses ka? Depende kasi sa gamit mo yan eh. Yes, sa kilometers no? Oo, normally kasi kapag ka nagpapa-change oil or oil change, nalilito laki ako dyan. Oil change, ang nire-required kasi sa akin 6,000 to 7,000 kilometers once na oil change nila ngayon. Let's say ngayon 56 ako, so plus 7,000 ka. So ganun yung Nilalagay ba Ayan, nila? may nakalagay dito sa atin sa taas. Pag umabot Next, yan, yung next 56k, next namin 62k. Tsaka mag-a-appear din kasi dito sa akin kasi parang nakaprogram siya na pag kailangan mo na magpa-oil change, lalabas na dyan, kailangan Ayun na raw, na, maintenance. 62k guys. So normally, kung kami ay sa isang taon nakakagamit kami siguro ng 15,000 per year, so 3 beses ka. Yan, so nasa Or 2 600. beses, parang ganun. Depende. 600, 500 to 600. Additional yan guys ha. So kung iisipin mo gaano ba kagastos magkasasakyan, syempre depende. Like unang-una pa lang sa sasakyan, cash mo ba na binili yan or nagma-monthly financing ka? So syempre additional gastos mo na yun or additional isipin mo buwan-buwan. Oo. And then another isipin and mandatory ay ang car insurance. So hindi ka rin pwedeng bumiyahe sa daan kapag wala kang car or auto insurance dito. Like lalo na syempre sa Canada. So sa Philippines, yun yung mga papansin din natin, hindi ganun ka-mandatory. O hindi lahat ng sasakyan ay may insurance. So maganda syempre, covered ka, may insurance ka, pero
dito sa Canada, like mandatory yun, hindi mo pwedeng ilabas ang sasakyan ng wala yun. Oh, speaking of sa Pilipinas kasi, sa amin kasi nung may sasakyan kami na Emma sa Pilipinas, Ford ano yung sa atin eh, Everest. So ang isang taon namin doon is nasa 25,000 per year yun Kasi nagamit din namin yun kasi nagkaroon ng aksidente yung sasakyan namin, yung binangga kami noon Pero nasa parking lang kami noon. And buti na lang covered ng insurance lahat, wala kaming binayaran. Hindi ko na naalala yun. Hindi mo na maalala nung diba naka-park yung sasakyan natin, binangga nung nakainom. Oo, wala na ako. Parang feel ko may concussion ako. Yun. So, short-term memory. ang nagastos doon nasa 150 at 200,000 at wala kaming binayaran. Talaga? Parang yun na naalala ko na tayo medyo. sa Pasig, di ba? Nagpagawa tayo ng report. Oo. Yeah. So, yun. At least covered din kami. Tamo ngayon, kailangan ng processing So, Yes. ano na to yung processor natin medyo mabagal. Naka-pension 3 lang kasi siya Ayan, so, yun, at least, diba, covered tayo. Kasi kapag mga ganyang unfortunate situation, yung mga biglaan, syempre nga, kaya kinu-cover kasi accident. So, hindi mo masabi kung dadating or hindi. So, maganda kung hindi ka ma-aksidente. Pero, kapag ma-aksidente ka naman, at least, there is something to cover. Yung mga damaged parts, diba? Or other claims sa iyong car. Yeah. Kaya dito guys, napaka-importante rin talaga dito. Hindi pwedeng wala kang insurance dito sa Canada. Yes. So kami naman dito monthly talaga. So ang aming auto insurance ay sa Cooperators. Yan, pinili na rin namin doon kasi nagtanong-tanong kami. Yan, nagtanong din ako sa Allstate, Wawanisa, yung mga ganyan. Actually, galing kami sa TD, pero after a year, tumaas siya. So, nung unang taon, maliit pa siya kasi nakakakuha ko ng discount being a SATE student. Yan, so may mga discount sila kapag part ka ng mga certain groups or organizations na kinikilala nila. Pero yun nga, since tumaas na yung quote nila for the next year, yun na, nagtanong-tanong na ako and nagland na kami sa Cooperators kasi yun yung nag-offer ng pinakamura during that time. And then ngayon, tinay up na namin yung aming home, like inside home insurance sa dito sa Cooperator. So, bundle yan, kaya nakakakuha kami ng discount. Yan, so yun yung mga gastos, diba? Yung car, and then yung auto insurance, and then aside from that, itong maintenance, which is kailangan mo talagang gawin. Otherwise, pwedeng yung lifespan niya, madaling masira, diba? Parang imbes na magtagal yan, madaling mag-give up yan. Or kakabahan ka na lang ng after ilang taon, hindi na siya magiging reliable. Malaki yung mga gastos mo kapag hindi mo minimaintain sa Yes. So, pwede naman sa dealership, kung may dealership ka na pinagkuhaan ng sasakyan, or pwede rin sa mga mga auto shops, no? Para mapamaintain mo pa rin yung sasakyan kung hindi na covered ng sa dealership. And yan, kami naman kung saan nakuha tong sasakyan, doon namin pinapa-maintain. Yan. Covered kasi ng warranty, tama ba? Oo, yun nga nabanggit ko rin nga yung kanina Sabi ko nga na kasi nga may warranty to, so ang mahirap pagka mamaya ma-void pag pinagawa namin sa mga kilala lang natin, di ba? And then, additional pa, hindi pa tapos ang ating gasto sa sasakyan kasi syempre bilang umaandar to ng gasolina, di ba? Ayan, kailangan isipin mo rin yung monthly cost ng pagpapagas. So, as mentioned before, nagpapagas kami sa Costco kasi member kami doon. Kapag member ka rin kasi ng Costco, may discount. Yan, hindi siya yung regular rate na nakukuha mo. Although, syempre, if you will search around din, pwedeng ma-match yung rate niya. Yan, versus yung mga cheaper areas na nag-offer ng gasoline. So, dito sa sasakyan namin, hindi siya hybrid, hindi siya electric. So, regular gasoline. Yeah, unleaded. Kaya, nagpapagas kami like 2 times to 3 times a month. Yeah. Ang average dati, nung hindi pa nagtataas ang presyo ng gasolina at wala pa yung mga war na yan, ay nasa $65, $60. So, okay pa yun. Kasi kahit magtatlo ka, nasa below $200 yung nagagastos namin. Pero ngayon guys, grabe, umaabot na kami ng almost $100 kada pagas. Like 95, meron pa nga kaming 105 kung napanood nyo yun. So kung tatlong beses yun, 300 na yun, kung 'di ba, in 1 month.
So parang nag-jump kami from $180 to $300. So ganun kalaki yung impact ng yung pagtaas ng presyo ng gasolina, yung mga tariff war, yung mga tension sa Middle East, Iran, yung mga ganyang giyera. Yan, hindi ko na nga alam kailan ulit makarecover at bababa ulit sa usual rate ng ating pagpapagas. Kasi syempre, kasama yun sa budgeting ko. So, since tumaas yung gasolina, ayan, nag-add ako ng additional 100 ngayon sa budget for the gas every month. Ayan. So, yun guys, no. Kaya yung iba din, mapapaisip or malaking consideration, magka-car ba ako or mag-commute na lang or bibili na, pwede rin naman bumili din ng second hand kasi at least yung aspects ng financing ng car, yan nababawasan. So malaking kabawasan yun sa iba-budget mo. Pero kahit naman whether second hand or brand new, kailangan mo pa rin siya i-maintain. Diba? And then whether second hand or brand new, kailangan mo pa rin ng car insurance. Although yung iba kapag second hand na, and then syempre matagal na yung car, syempre yung value, 'di ba, nag-depreciate na yan, hindi na nila ginagawang comprehensive yung insurance. And nagwa one way sila. Kaya cheaper yung insurance costs nila. Pero syempre, mas masasuggest pa rin natin na sana, 'di ba, everyone goes comprehensive kasi malay mo, hindi natin malaman kung kailan dadating yung aksidente. And hindi rin natin alam kung anong klaseng aksidente yun. So maganda pa rin, covered pa rin yung ating mga sasakyan. So yun, 'di ba? Every aspect talaga kailangan paglaanan ng budget, lalo na yung car. Tamo, akala mo simpleng car lang pero ang daming kaakibat na gastos. 'Di ba? Wala pa diyan yung mga additional na gusto mong i-add sa sasakyan, like mga accessories, yung mga mat, yung mga kung ano-anong ikakabit dito, yung dashcam. Yan, shout out Vantru. Oh, yan, maganda yung dashcam namin kasi merong sa front, meron sa back, meron din sa inside. Yan, nakikita kami. Ayan, gift lang sa atin ng Vantru. Yan. Sponsored yan, Yes, para sponsored. pinagawa kasi ng review si Alwi ng sa dashcam nila, and then very okay kami, talaga ang ganda kasi Dalawa na to guys. Itong cam na to kasi nabinigay. isa binigay ko kay Jason eh. right. So guys, di ba nga nabanggit ko rin na nag-work ako, nag-handle ako ng mga personal injury cases, yung mga motor vehicle accidents. Napaka-uncommon sa mga drivers pa rin ngayon na maglagay ng dashcam. So, minsan kapag may issue sa liability, sino may kasalanan, medyo nahihirapan tayo kasi wala silang proof. Like, walang witness, wala rin silang dashcam. So, makakatulong sana kung merong dashcam available, di ba? Pero, syempre, hindi naman natin din mandatory yon dito, lalo na sa Alberta or Canada kasi syempre, additional cost din yon. Although, syempre, kung afford mo, kung kaya mo, kami hindi namin afford, kaya free to. Free lang siya. Ayan, kung kaya naman, or siguro baka may cheaper options na rin. Meron namang mga Or mura. abangan nyo yung sale ng Vantru, abangan nyo. Maganda kasi itong Vantru. maganda siya. Ito ang gamit naming model, Nexus 5. Yan, para at least yung ano ba, yung nakaka-capture niyang image, lahat. Ayan. So, yun, makakatulong yun in case of an accident. So, yun guys, no. I hope may naibigay kaming magandang impormasyon about sa like mga gastos kapag nagkaroon ka ng sasakyan dito sa Canada. And although yun yung sa pagdating pala sa gasolina, nagiging mas mahal kapag sa Pilipinas nung kumpara dito. Minsan, mas mahal pa yung gasolina sa ating bansang Pinas kumpara dito. And lalo na syempre sa Alberta, ayan, nagpo-produce tayo ng oil and gas dito. Yan, syempre, cheaper yung rate ng gas natin kumpara kunwari sa BC, and then sa other provinces na kalapit nito, makukompare mo din. Yan. So yan guys, biyahe na muna kami guys. Ayan o, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aming vlog for today. Maulan na maulang hapon. Actually, hindi lang hapon, buong linggo. Napaka-ulan. Mula Sunday. Oo, walang tigil guys. Yan, para na kaming rain cover. Yan, parang first time nating nararanasan yung sunod-sunod na ulan. Yan, may nagtatanong din ako sa akin, no, parang it's not like this, no, yung mga previous years.
Sabi ko, yeah, parang hindi naman. Yan, kasi nga, meron akong payong, hindi ko naman nalalabas yun. Tapos ngayon, kailangan ko siya ilabas. So, ibig sabihin ng mga past couple of years namin dito, Wala. hindi ganon ka-need yung payong kasi wala namang masyadong Baka ulan. magpapalit na, tayo na yung magiging Vancouver. Wow, asa ka. Wala nga tayong cherry blossoms eh. So, yun. Anyways, guys, so maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming vlog for today. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!